Ako po tayo sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At samahan niyo po akong buksan ang inyong mga Biblia sa Job 42, verses 1 to 6. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral sa hapon na ito, The Comfort of Trusting God. The Comfort of Trusting God. Babasahin ko po ang mga talatang ito mula sa Ang Bagong Ang Biblia na translation. Sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Verse 1 ng chapter 42 ng Job, pagkatapos ay sumagot si Job sa Panginoon at sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahadlangan. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't akin nasambit ang hindi ko nauunawaan. Mga bagay na lubhang kahanga-hanga para sa akin na hindi ko nalalaman. Makinig ka at magsasalita ako. Tatanungin kita at sa akin ay pahayag mo. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang mga salita. Meron po nagsabi, the litmus test for a Christian is suffering. Ano yung litmus test? Ito yung ginagawang pamamaraan para masuri kung isang ginto ay totoo o hindi. Okay? So may mga chemicals, may mga processes na ginagamit at ina-apply sa gold to determine if it's real gold or just an imitation. We call that litmus test. Para daw po sa mga mananampalataya, sa mga Christian, ang test daw sa atin para mapatunayan ang quality ng ating pananampalataya ay suffering. Kaya pala pinapadaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya pala pinapadaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang klase ng pagdurusa. Kaya pinahinahayaan ng Panginoon maghirap tayo para ma-reveal ang quality ng ating pananampalataya sa Kanya. So ngayon pong hapon ay tutunghayan natin ang isang pamilyar na kasaysayan. Actually, hindi naman ang buong kasaysayan ng buhay ng lalaking ito na laging pumapasok sa isip natin pag ang pinag-uusapan natin ay suffering. Okay? Walang iba kundi si Job or si Job. Pero kung ikaw ay talagang pamilyar sa kwento ng buhay ni Job, hindi mo sasabihin na pag binasa mo ang aklat na ito, ay mauunawaan mo o malalaman mo ang sagot dun sa tanong na bakit tayo nagdurusa. Kasi yung iba, ang payo ay kung gusto mong maintindihan kung bakit ka nagdurusa, basahin mo ang aklat ni Job. Pero pag binasa niyo po yung aklat ni Job, hindi po itinuturo dito yung dahilan kung bakit tayo nagdurusa. Ang itinuturo po sa atin, hindi lang ng aklat ni Job, kundi ng kanyang buhay na nakasulat sa aklat na ito, ay ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nagdurusa. Okay, hindi po yung ano ang sagot dun sa tanong, bakit ako pinapabayaan ng Diyos na dumanas ng pagdurusa? Hindi yun ang sagot. Hindi yung tanong na sasagutin ng aklat ni Job. Ang tanong na sasagutin ng aklat na ito, ano ang dapat kong gawin sa gitna ng pagdurusa? Sa katapusan ng aklat ni Job ay matututunan natin ang katotohanan na ito. And this will be the summary of our devotion or meditation this afternoon. We find comfort in the midst of sufferings not because we have realized why they come, but because we have learned to trust God. Nakakasumpong po tayo ng kaaliwan sa gitna ng pagdurusa, hindi dahil naiintindihan natin kung bakit dumarating ito, kundi dahil natututunan natin sa gitna ng ating mga pinagdadaan ng pagdurusa ang magtiwala sa Diyos. So meron po tayong dalawang pag-uusapan sa passage na ito. At ang una po dyan ay ang katotohanan that God's sovereignty has purpose. God's sovereignty has purpose. Meron pong layunin ang pagiging soberano ng Diyos. Sa simula, pag binasa mo yung aklat ni Job, makikita mo, pinagdaanan niya na halos ang lahat ng uri ng pagsubok na pwedeng mangyari sa isang tao sa ibabaw ng mundo.
Pero si Job, sa lahat ng ito, ay natuto siyang magpasakop sa Diyos. Natuto siyang magpakumbaba. Biruin mo, nawala ang kanyang 10 anak sa isang tragedy ng sabay-sabay. Naging mahirap siya sa isang iglapan. Siya po ay nagkaroon ng nakakadiring karamdaman agad-agad. At dahil dito, lahat ng mga tao na nagmamahal sa kanya, kasama na ang kanyang asawa, namuhi sa kanya at nilayuan siya. Pero sa pasimula, sa lahat ng ito na kanyang pinagdaanan, hindi po nagkasala si Job. Yun po sinabi sa atin sa kanyang aklat. No? Hindi po nagkasala si Job. Sabi po dun sa chapter 1 verse 21b ng Job, ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Madalas ginagamit yan sa patay eh. Di ba? Yung talatang yan. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon din ang bumabawi. Pero hindi lamang po kamatayan ang context nito, but suffering. Okay? So pinapahintulot ng Panginoon na ma-experience natin ang lahat ng pain and loss through suffering sapagkat siya ay sovereign. So sa chapter 2 verse 10b, ganito yung sabi ni Job, tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Nakita mo yung understanding ni Job sa sovereignty ng Diyos na hindi lang kaya ng Diyos na pahintulutan na tumanggap at dumanas tayo ng mabubuti. Pinapahintulutan din pala at hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng paghihirap. Galing din ito sa iisang Diyos. Pero alam nyo, ganun pa man sa simula, parang okay si Job. Pero si Job po ay tao lang din na katulad natin. Hindi naman siya Superman. No, hindi naman siya extraordinary human. Siya isang ordinaryong tao na pagka, alam mo yun, nasagad na, lumalabas din ang katotohanan. When all of his devastating experiences began to take their toll on him, Job started to waver in his confidence in God. Kumbaga dumating din po sa panahon na si Job, sa lahat ng kanyang karanasan, parang nasinok eh. Alam mo yun, parang umabot siya dun sa dulo ng kanyang limitasyon at nagsimula na siyang magtanong patungkol sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. He began to look at himself. Ito ang problema. Pagka tayo ay nasobrahan sa maraming bagay na parang hindi na natin kaya, ang direksyon ng tingin natin ay papunta sa sarili, hindi naman papunta sa Diyos eh. Ganyan ang nangyari kay Job. No? Nung pinagdaanan niya yung lahat ng sufferings niya na dinescribe sa atin sa unang mga chapters ng aklat patungkol sa kanya, nagsimula siyang tumingin sa kanyang sarili at inisip niya, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito bagamat ako'y walang kasalanan? Inosente ako. Bakit ako dumadanas ng ganitong klase ng mga pagdurusa? And he even entertained the possibility that God has turned his back from him, na tinalikuran siya ng Diyos. Maaring si Job ay kasama dun sa mga tao na naniniwala na hanggat ikaw ay masunurin, hanggat ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, hanggat ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, sumusunod ka sa salita ng Diyos at sa kanyang mga kasulatan, hindi ka dapat dumanas ng sufferings. I hope walang ganun sa atin dito. Narabangamat ako'y Christian, ako'y faithful na umaattend sa church, nagbabasa ako ng Bible, nagsiserve ako sa church, nagsiserve ako sa Panginoon, dapat hindi ako magsasuffer, dapat hindi ako magdurusa. No? That is a wrong perception in life. Tingnan yung sinabi dun sa Job chapter 13 verses 23 to 24. Sabi ni Job, ilan ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan. Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha at itinuturing mo akong iyong kaaway? Kinakausap ng Diyos si Yahweh at tila inaakusahan ni Job na bakit mo ginagawa sa akin ito bagamat ako isang mabuting tao? Hindi ako karapat dapat gumawa at tumanggap ng ganito sapagkat hindi ako gumagawa ng masama. Since Job is fully aware na wala siyang ginagawang masama, hindi katulad nung sinasabi ng kanyang mga kaibigan dito sa aklat na ito, kaya ka nagkakaroon ng ganyang klase ng experiences kasi mayroong kakasalanan na ayaw mong pagsisihan.
Si Job, sa kanyang isip, wala akong kasalanan. Inosente ako. Hindi ako dapat magdanas ng ganitong mga klase ng paghihirap. Dapat siguro yung iba. Pero hindi ako. Kita mo? Ganyan ang pangkaraniwang patibong na nahuhulugan ng mga mananampalataya. Mas better ako compared sa kanya. Dapat siya yung nakaka-experience ng ganito, hindi ako. Yun po yung kaisipan ng mga Pariseo. Diba? Pag binasa mo yung sulat ng Panginoon, ay yung comment ng Panginoon tungkol dun sa Pariseo at sa mga ningal ng buwis. Ano sabi ng Pariseo? Ako'y mabuti. Ako'y sumusunod. Ako'y nagbibigay. Hindi ako tulad ng maniningil ng buwis. Kaisipan ng Pariseo yan eh. Yung naiisip ni Job sa mga pagkakataon na ito. And he even insisted na dapat sagutin siya ng Diyos sa kanya mga katanungan sapagkat hindi siya karapat-dapat dumanas ng pagdurusa because he was innocent. Pag binasa mo yung chapter 31 verse 35. At ito makikita natin that behind the sovereignty of God there is purpose. At ipinakita yun sa ating kwento sa pamamagitan ng dalawang paraan. First, God answered Job. God answered Job. So this is the first thing. Sabi ni Job, nasan ka, O Diyos? Magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin, bakit ako dumadanas ng ganitong mga pagdurusa bagamat ako'y inosente, ako'y walang kasalanan. Alam mo yan. Hindi po nanatiling tahimik ang Diyos. From chapter 38 to chapter 41 ng Job, God spoke to Job. Pag binasa mo yung mga chapters na yan, nagsalita ang Diyos kay Job. Ngayon ang tanong, si Yahweh ba ay nagsalita kay Job para patunayan, oo nga Job, nagkamali ako, inosente ka, dapat hindi ka dumanas ng ganitong mga klase ng pagdurusa. Yung bang sagot na binigay ng Diyos sa kanya? Siguro yun yung sagot na hinaasahan ni Job. Alam mo yung parang hinahanap niya yung comfort na, oo nga, sorry ha, kasi nagkamali ako. Hindi ka nga dapat na dumanas ng ganyan, ano? Dapat ibang tao ang dumanas, hindi ikaw. Siguro yun yung hinihintay na sagot ni Job, pero hindi po yun ang sagot na binigay ng Diyos sa kanya. God broke his silence to answer the accusations of Job, not according to what he wanted to hear, but God spoke to reveal who he is to Job. Nagsalita si Yahweh kay Job, hindi para ipakita na siya inosente, o inosente si Job, kundi nagsalita si Yahweh kay Job para ipakita kung sino siya bilang Diyos kay Job. Hindi po nagsalita si Yahweh para patunayan na si Job ay walang kasalanan, kundi para hatulan si Job. Madalas ganyan yung nagiging response ng Diyos sa atin, di ba? Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nakikita natin, hindi naman yung kasalanan ng iba eh. Dapat na nakikita mo yung kasalanan mo. Parang salamin yung salita ng Diyos na pag binasa mo, ikaw yung inaakusahan ng salita ng Diyos, hindi ibang tao. Ganun yung nangyari kay Job. Nung nagsalita si Yahweh sa kanya, inireveal ng Diyos, hindi yung si Job ay inosente, kundi si Job ay dapat hatulan. It was God who demanded an answer from Job. Tingnan mo yung chapter 38 verse 3. Ang sabi diyan, bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay. Si Yahweh nagsasalita kay Job. Sabi ni Job, nasaan ka Yahweh? Magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin, bakit ako dumadanas ng ganito? Inosente ako. Nung nagsalita si Yahweh at tumugon kay Job, ang sabi ni Yahweh sa kanya, ihanda mo ang sarili mo, magsasalita ako, dapat ihanda mong ipaliwanag ang sarili mo. Hinihintay ni Job, si Yahweh ang magpaliwanag sa kanya, pero nung nagsalita si Yahweh, si Job ang kailangang magpaliwanag ng kanyang sarili kay Yahweh. It was Job who was about to be cross-examined. All along, Job wanted to be vindicated, but in the end, it was God who was vindicated. Sabi ni Yahweh, wala akong kasalanan. Bakit ako dumadanas ng ganito? Alam mo yun, yung parang nagsiself-pity. I deserve something better. Not this. Not that. Not this experience. Not this pain. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ako yung mabivindicate pag nagsimula ka magsalita.
In chapters 38 to 39, ipinakita ng Yahweh kay Job na siya ay Diyos. So paano? Pinakita ni Yahweh kay Job na siya ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Si Yahweh ang lumikha ng mundo, 4 to 7. Si Yahweh ang lumikha ng dagat, 8 to 11. Si Yahweh ang lumikha ng gabi at araw, 12 to 15. And God created everything in nature that does not move, 16 to 38. And those that move, 39 to 41. So dito makikita natin, nung nagsalita si Yahweh kay Job, pinakita niya, hindi yung innocence ni Job para patunayan na okay, wala kang kasalanan. Dapat maabsuelto ka sa nangyayaring ito. Hindi. Nung nagsalita si Yahweh kay Job, pinakita niya, ako'y Diyos. At ika'y nilikha lang. At kasama ka sa lahat ng nilikha ko. And when you reach chapter 40, verses 1 to 5, God paused and allowed Job to respond. Pagkatapos na sinabi ng Diyos sa lahat ng chapters na yon, ako ay Diyos na lumikha ng lahat. Tumigil siya at hinintay niyang magsalita si Job. Ano yung naging response ni Job sa chapter 40 verse 4? Pakinggan niyo mabuti ang sabi ni Job. Narito, ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa bibig ko. Umpisa, sabi ni Job, wala akong kasalanan. Bakit ako nagkakaganito? Bakit mo pinahintulutan na ako'y dumanas ng ganito? Bakit mo hinayaan ang lahat ng trahedya na ito sa buhay ko? Bakit ngayon ako'y kinamumuhian ng mga tao? Gayong wala naman akong kasalanan. Magsalita ka, Diyos, paliwanag mo ang sarili mo. Nung nagsalita ang Diyos at nagpakilala na siya ay Diyos, anong naging reaksyon ni Job? Sabi niya, tinakpan ko yung bibig ko. Dahil wala akong masabi para ipagtanggol ang aking sarili. Yung kanyang matinding pagnanais na siya'y mapawalang sala ay napalitan ng isang pananahimik na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lesson natin dito, more often than not, our complaints to God are caused by our unwillingness to listen to what He is saying. Kaya po tayo madaldal, kaya po tayo maraming sinasabi, kaya po tayo maraming reklamo. Kasi hindi tayo nakikinig sa Diyos eh. Yan ang problema ni Job sa lahat ng pinagdaanan niya. Nakita niya yung kanyang sarili at lahat ng kanyang pinaghihirapan at parang nag-hallucinate siya at sinabi niya, I deserve an explanation for all of this. At wala namang ibang pwede magpaliwanag ng lahat ng ito kundi Diyos. Diyos, magsalita ka. Pero nung nagsalita ang Diyos, nakita ni Job, dapat siyang manahimik sapagkat ang Diyos ay Diyos. Minsan din natin na-realize yun. Pag dumadaan tayo sa mga sufferings and trials sa buhay, marami tayong tanong, marami tayong sinisisi. Hindi natin na-realize that above everything that happens is God. Ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In this time of crisis, the wisest thing to do is to stop complaining and to begin listening to God. Hindi ko alam kung ano po yung suffering sa pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung anong tragedy na meron kayo sa pamilya ngayon. Hindi ko alam kung ano yung test na pinagdadaanan ninyo. Pero ang pinakamainam na lesson na pwede natin matutunan from this, stop complaining. Stop arguing with God. Takpan ninyo yung bibig nyo. Takpan natin ang bibig natin at tayo ay magpakumbabang may pananahimik sa harapan ng makapangyarihang Diyos. Yun ang tamang reaction. Kaysa sayangin natin ang ating panahon sa kung ano-anong reaction, minsan sa Facebook pa natin nilalagay yung ating complaints. Tapos nababasa pa ng lahat ng tao na nagrereklamo ka sa pinagdadaanan mo sa buhay. O kaya naman ay may nirereklamo kang tao. Okay, hindi mo naman pinangalanan. Hindi naman mahalaga na pangalanan. Ang nakikita nun, nagrereklamo ka patungkol sa ibang tao. Sa publiko, sa buong mundo. Sa pamamagitan ng iyong social media post. Stop doing that. Stop commenting on Facebook and spend more time meditating on God's book. Pagbasa ka ng Bible. No?
Di ba sabi natin doon sa isa nating preaching, wala namang masamang magreklamo ka sa Diyos. Siguro maganda rin yung ginawa ni Job. Nung nagreklamo siya sa Diyos. At anong ginawa ng Diyos sa kanya? Sinagot siya. At anong naging epekto kay Job? Nanahimik siya. Sapagkat na-realize niya, Diyos ito. Diyos ko ito. Kaya, gusto kong paalala sa inyo, si Job, naghintay siya ng isang divine revelation para maintindihan niya yung katotohanan na dapat siyang manahimik sapagkat ito'y pinahintulutan ng Diyos. Pero tayo hindi naman natin kailangan maghintay ng divine revelation. Hindi natin kailangan maghintay ng whirlwind kasi doon nagsalita ang Diyos kay Job sa whirlwind, yung sa ipo-ipo, di ba? Kasi hawak natin yung salita ng Diyos, yung Bible. Hindi mo kailangan maghintay ng ipo-ipo tapos magsasalita ang Diyos sa ipo-ipo na yun. Para lang maintindihan mo kung ano yung kanyang kalooban, basahin mo yung Bible. Sa cellphone mo na. Diba? Nasa bahay mo na, alikabukan na nga yung Bible mo, di mo binubuklat. Andun, nagsasalita ang Diyos. Siguro, if we spend more time reading the Bible, we will spend less time complaining to God. We will spend less time in arguing with other Christians, with other people. At hahawakan natin yung ating bibig at mananahimik tayo sa harapan ng Diyos. So God answered Job. Secondly, tingnan natin yung answer ng Diyos kay Job. God's answer to Job. When we reach at chapter 42, dito sa ating pong chapter 42, 1-6, we can see a totally different Job. Kita mo yung Job dun sa mga unang chapters, bago yung chapter 42, ay maraming sinasabi, nag-consult pa sa mga kaibigan niya, patungkol sa kanyang pinagdadaanan. Siyempre, yung mga kaibigan niya, imbis na makatulong, nakasama pa. Diyos, sumagot na yung Diyos sa kanya. Pagdating sa chapter 42, we see a different Job. It is very interesting to note that in God's speech, wala pong minention patungkol sa mga sufferings na pinagdaanan ni Job and even the reasons for all of them. Sabi ni Job, bakit ako dumadanas ng lahat ng ito? Anong dahilan? Inosente ako. Bakit hinayaan mo mangyari ang lahat ng ito? Nung sumagot ang Diyos, hindi na may pinaliwanag ng Diyos ang kanyang sarili. Bakit niya pinahintulutan ng lahat ng yan? Hindi naman ipiniliwanag ng Diyos kung layunin niya. Ang totoo, pag binasa mo yung chapter 1 verses 6-12, nandun yung background kung bakit hinayaan ng Diyos na mag-suffer si Job. Ano yung background na yun? Di ba si Satan humarap sa Diyos? At sinabi ng Diyos, if you want, you can test my servant Job. Pwede ba ipaliwanag ng Job yun na lahat ng nangyari na ito, naganap kasi nag-usap kami ni Satan. Palagay mo ba, maintindihan ni Job yun pag sinabi ng Diyos sa kanya? Lalong hindi maintindihan yun. Paano nag-usap si Satan at saka ang Diyos? Di ba kaya ngayong mga scholars ngayon nagde-debate? Paano si Satan nakapunta sa langit at humarap sa Diyos at nakipag-usap sa kanya? Pero pag binasa mo yung chapter 1 verses 6-12, ganun yung eksena. Si Satan humarap sa Diyos. At nagmamayabang, sabi niya, kaya lang naman faithful sa iyo si Job kasi binebless mo. Subukan mong tanggalin lahat yung mga yan. Ano sabi ng Diyos? Sige, gawin mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Iba yan yung background. Yun ang dahilan kung bakit si Job dumanas sa lahat ng mga sufferings na ito. Napalagay mo ba, pag pinaliwanag ng Diyos itong background na ito, yung kanyang conversation with Satan, maiintindihan ni Job? Of course not. Instead of explaining to Job, anong ginawa ng Diyos? God revealed to him that He is sovereign in everything that has happened. Yun yung sagot ng Diyos kay Job. Hindi niya piniwag bakit, hindi niya pinaliwanag anong dahilan. Ang sagot ng Diyos kay Job, I am in complete control of everything that I allowed to happen. And it was not reason that made Job understood, it was faith. Yun yung isang magandang lesson sa buhay na ito ni Job. Hindi po natin kailangan maintindihan ng lahat ng bagay para lang tayo manahimik. Madalas, ang kailangan natin manampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sovereign at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.
Walang ginagawa ang Diyos na aksidente. Oops, nagkamali ako. Pwede bang i-reset? Hindi ganun ang Diyos. Ang lahat ng pinapahintulutan ng Diyos sa atin, karanasan, sitwasyon, lugar kung saan tayo ngayon naroroon, at lahat ng bagay na pinapahintulutan niya mangyari sa buhay natin. Iba sa atin pinagkalooban ng mga karamdamang hindi nagagaling. Yung iba naman iba-ibang karanasan. No? Iba sa trabaho, iba sa relasyon, iba sa physical na property. Marami pang iba. Hindi kailangan ng Diyos paliwanag ang sarili niya. Ang kailangan natin magtiwala na ang Diyos na ito na nagpahintulot na mangyari ang lahat ng yan sa buhay mo, sovereign at kontrolado niya ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Walang aksidente, hindi nagkakamali ang Diyos. Pero itong pananampalataya na ito, hindi po yung pananampalataya, okay, paniniwalaan ko na lang kahit ano. Hindi, ang pananampalataya na ito ay pananampalataya na may basihan. At ang pananampalataya ni Job sa pagkakataon na ito sa chapter 42 verses 1 to 6 ay pananampalataya na ang basihan ay Diyos na soberano. Diyos na may control sa lahat ng bagay. Diyos na matalino. Diyos na may purpose for allowing everything that happened in His life. God has the power to do anything, but there's more. Tingnan mo yung 42 verse 2. Sabi diyan, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahadlangan. On top of the truth that God has the power to control everything is the truth that God has purpose for everything. Hindi lang po pinahintulutan ng Diyos lahat ng ito na mangyari sa buhay ni Job. May purpose siya kung bakit niya pinahintulutan ang lahat ng ito. Therefore, it is one thing to simply believe that God is sovereign, and it is another thing to trust that God does everything with purpose. Hindi lang tayo naniniwala na sovereign ng Diyos. Naniniwala ako sa sovereignty of God. Kasi Reformed Baptist ako. Hindi ganun. Naniniwala ako na sovereign ng Diyos. Why? Because God allows everything, controls everything, because He has purpose. May layunin po ang Diyos kung bakit niya pinapahintulutan yan. Malalaman ba natin kung ano yung layunin ng Diyos? Hindi. Siya lang ang nakakaalam nun eh. Paano yan? Hindi pa lang natin maintindihan kung anong layunin ng Diyos, kaya nga may faith. Naninampalataya tayo na itong Diyos na ito, alam niya ang kanyang ginagawa. At dapat natin siyang pagtiwalaan sa lahat ng gusto niyang gawin. Our God is not only in complete control of everything, but He is also in complete control of His purposes. Tandaan mo yan. Kahit hindi natin naiintindihan kung ano yung dahilan ng nangyayari o bakit nangyayari, maniwala tayo na ang Diyos na nagpahintulot ng lahat ng yan, control niya maging yung kanyang purpose. Hindi po katulad ng tao yung Diyos na sa bandang huli magre-repent at sasabihin, ay, nagkamali pala ako doon sa ginawa ko. Ulitin na lang natin. Hindi. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos at pinapahintulutan sa buhay natin, alam niya yung purpose at hindi siya nagkakamali. Therefore, hindi po masamang maniwala at magtiwala sa isang matalinong Diyos na ito. Kung naman ang pinagdadaanan natin. So pangalawa, gusto ko rin pakita sa inyo from this story, God's sovereignty gives comfort. God's sovereignty gives comfort. So hindi lang po God's sovereignty has purpose, but God's sovereignty gives comfort. It was only after humbly listening to God that Job finally received comfort. Yung pong kaaliwan, hindi natanggap ni Job nung nagdadadaldal siya at nagtatanong at nagsasalita ng kung ano-ano patungkol sa Diyos. Patungkol sa kanyang innocence. Natanggap ni Job yung comfort nung nagsimula na siyang manahimik at magpasakop at magpakumbaba dun sa Diyos na ito. So, dalawang bagay ang nangyari bago niya nakamit yung comfort. First, he admitted his fault. Job's admission of fault. Verse 6, nasabi niya dyan, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. When Job said that he now despised himself, sabi niya dyan, ako'y namumuhi sa sarili ko, hindi niya ibig sabihin na I'm angry at myself. Diba? Ganun pangkaraniwan yung response naman ng ibang mga tao sa mundo. After realizing that
wala akong paraan para matakasan at alam mo, matakbuhan itong mga sitwasyon na ito, I will turn against myself and I will be angry at myself. Ganun ang nangyayari sa mga tao sa mundo. Diba? Bumabaling sa sarili, at ano ang nagiging epekto? Nagagalit siya sa kanyang sarili. Nagiging kaaway yung sarili. Hindi ko maintindihan, hindi ko matakasan. Walang paliwanag ako natatanggap. Kasalanan ko lang lahat ng ito. Therefore, I will be angry at myself. Yung iba, ang ginagawa, para matakasan yung lahat ng problema at sufferings, they kill themselves. Pinapatay yung sarili. Pero si Job, hindi ganun ang ginawa niya. Nung sinabi niya ako'y namumuhay sa sarili ko, ang ibig sabihin nito, I'm beginning to realize and I'm beginning to reject my own stupidity. Yan yung ibig niya sabihin dyan. Pagkatapos kong ma-realize, kaya pala nangyari ang lahat ng ito because God, who is almighty and sovereign, allowed all of them and He has purpose for allowing all of them. Now I see that I'm stupid. Yun yung ibig sabihin yan. When He said, I hated myself, I despise myself, I realized and now rejecting my own stupidity. He hated everything that he said before God spoke to him. Alam mo yan, yung marami siyang sinabing kung ano-ano. Wala akong kasalanan, inosente ako. Hindi ako karapat dapat dumanas ng ganito. So on, etc., etc. Puro complaints. Nung narinig niya yung paliwanag ng Diyos, sabi niya, I hated everything that I said to God. It's another way of saying, kung alam lang ni Job ang lahat ng ito, hindi na siya nagsalita ng mga ganyan sa Diyos. Di ba tayo ganyan? Mabilis tayo magsalita. Hindi na tayo nag-iisip. Anong sabi ni James? Chapter 1, verse 19. Tandaan niyo itong verse na ito, ha? James 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Madalas kasi yung baliktad yung ginagawa natin. Mabagal tayo sa pakikinig, at minsan hindi na nga tayo, alam mo yun, wala na tayong pakialam na makinig. Ayaw natin makinig. Gusto lang natin pakikinggan natin sarili natin. At dahil lagi lang natin pinapakinggan yung sarili natin, mabilis tayo magsalita. Maraming beses, nagsasalita tayo na hindi na tayo nag-iisip. Alam mo yun, parang Armalite. Pero hindi nag-iisip yun, kaya nga mabilis magsalita. Walang pag-iisip na ginagawa yan. Pagsasalita lang ginagawa niya. And we are quick to anger. Madalas nagagalit nga tayo, wala naman dahilan. Di ba? Yung ginagawa natin, baliktad yung dapat nating gawin eh. Yung hindi natin dapat gawin, yun yung ginagawa natin. Yung hindi natin dapat gawin, baliktad ang ginagawa natin. And this is exactly what happened to Job. Totoo naman na wala siyang ginawa sa simula na masama. Pero nung simula na siyang tumingin sa sarili niya, yun na, lumobo na yung pride niya. At nakita niya na yung kanyang mga advantages, yung kanyang mga good works, yung kanyang mga innocence niya, and so on and so forth. I don't deserve this. Alam mo yung mga salitang ganon? I'm entitled to something better. Ayan, ang salita ng mga generation na ito. I don't deserve this. I don't deserve your words. I don't deserve your treatment. I deserve something better. I'm better than this person. Therefore, give me something better. Ganyan ang mga salita natin. Nagka-cloud yung ating judgment. Kailan nagsimulang magkasala si Job? Nung nagsimula siyang ibuka yung bibig niya. Kaya yung sagot niya, di ba, nung nagpaliwanag ang Diyos, I am sovereign, I'm the God who created everything. Sabi ni Job, tatakpan ko yung bibig ko. Para maiwasan natin ang pagkakasala laban sa Diyos, huwag mo ibuka yung bibig mo. Manahimik ka. At doon yung start ng pagkakasala ni Job nung nagsimula na siyang magsalita. We can all relate to this, di ba? We all realize that we have committed a grave mistake only after we have done it. Tutusin, pwede naman tayo hindi mag-sorry Diba? Lalo na kung ayaw natin nagsusorry. Mayroong mga tao ayaw mag-sorry
Alam mo yun, na-expose mo na yung kasalanan, ng liwaliwanag na. Hindi pa rin nagsosorry. Uy, mag-sorry ka naman. Honey, galing sa ilong eh. Kung ayaw mo mag-sorry kasi nahihirapan ka mag-sorry, huwag kang gumawa ng mali. Diba? Yun lang ang solusyon para hindi ka mag-sorry. Di huwag kang gumawa ng mali. Pero kung ka nakagawa ka ng mali, dapat handa kang mag-sorry. At yun ang ginawa ni Job. Inamin niya yung kanyang kasalanan. Pangalawa, after Job admitted his mistake, Job receives comfort. Job receives comfort. Verse 6 pa rin, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. May salitang nagsisisi, usually ang ibig sabihin natin, I apologize, I ask for forgiveness, sorry, yan ang ibig sabihin ng I repent, di ba? Nagsisisi sa kasalanan. Pero I think yung sorry dito, yung repent dito na salita, hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ko sinasabi na ayaw ni Job na mag-repent ng sin niya. Sinasabi dito ng salitang repent, I found comfort. I was comforted. Yung ibig sabihin, yun palang ganun ibig sabihin salitang repent sa Hebrew. I was comforted. When Job heard and understood that God is sovereign and He has purpose in everything, and that God's wisdom dominates everything, he learned that God is indeed worthy of anyone's trust. At nung naintindihan niya ito ng Diyos ay dapat pagtiwalaan sapagkat siya'y matalinong Diyos, makapangyarihang Diyos, hindi nagkakamaling Diyos, nagkaroon siya ng comfort. Saan nagmula yung comfort ni Job? Yung comfort ni Job ay nagsimula dun sa kanyang understanding that God is sovereign. Naniniwala siya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, he became contented. Manatag yung loob niya. Yung nag-aalborotong puso niya dahil hindi niya matanggap na dumadana siya ng ganong klase ng sufferings, though he is innocent, nung sumagot ang Diyos sa kanya, I am God and I am in control of everything. You don't have to worry because I have purpose in allowing everything. Nagkaroon siya ng contentment. Ewan ko kung gano'n ang epekto ng sovereignty of God sa inyo. Pero sana sa susunod, pag magsasuffer tayo, huwag muna tayong magreklamo. Huwag mo munang bukas yung bibig mo. Huwag ka munang tatakbo doon sa cellphone mo at bubuksan mo yung social media at doon ka magrereklamo sa buong mundo. Manahimik ka muna, bumalik ka sa Biblia, at tingnan mo yung mga katangian ng Diyos nang sa gayon makatanggap ka ng kaaliwan. Kumbaga, tumahimik yung maingay mong puso. He was able to endure all of his sufferings until the end because he found real comfort in trusting God. So anong lesson natin dito? Often, we fail to experience comfort in our sufferings because we trust what we feel more than the reality that God is good and He has purpose for everything. Di ba? Kaya hindi tayo makakasumpong ng comfort kasi madalas, lagi nating inuuna yung nararamdaman natin. Sarili natin. Ako. Pero dito sa story na ito, why don't we stop looking at ourselves? Why don't we stop complaining and start looking at God and begin to accept the truth that God is sovereign and He has purpose in allowing everything that happens? Then you will find comfort for your grumbling heart. Look at verse 5. Sabi diyan, narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. He knew many times. He knew many things about God. And what made God greater? At ang impact nito, nung ma-realize niya, ang Diyos ay Diyos. Yun yung nabigay ng comfort kay Job eh. Ang Diyos ay Diyos. Siya ay Diyos. At ako'y nilalang lang. Kung dumaranas ka ng sufferings ngayon, you don't have to understand why you are suffering. You just need to trust God
that He is in control and He has purpose for allowing that to happen in your life. That's faith. And people like Job, na merong ganitong klase ng pananampalataya, ang willing mag-suffer because they find comfort in the sufficiency of God's grace that gives them comfort. So hindi mo naman kailangan maging genius para maintindihan mo yung lahat ng bagay na ito. Ang kailangan lang natin maging trusting. Ano mo yun? Magtiwala ka sa Diyos. Diyos siya. Wala siyang gagawing mali. Wala siyang gagawing aksidente. Wala siyang gagawing evil against you. Lahat ng gagawin niya para sa iyo, lalo na kung anak niya, good. At alam mo, para patunayan ko sa inyo na ang lahat ng ginagawa at pinapaintulutan ng Diyos na mangyari sa mundo na ito at sa kasaysayan na ito ay para sa ating good, nung pinadala niya si Jesus. Si Jesus ang pinaka-best example ng isang nag-suffer pero hindi nagreklamo. Bakit si Jesus, nung siya ay nag-suffer, pinahirapan, diba? Hindi na siya halos makilala sa sobrang damage na ginawa ng mga Roman centurion sa kanyang katawan bago siya ipinako sa krus. Yung mga pelikula na nakikita natin, hindi yan sapat para ilarawan yung pinaghirapan ni Jesus bago siya ipako sa krus. Siguro ang pinakamalapit, imagine a piece of meat na nagkaluray-luray bago ibinilad sa araw. Parang gano'n si Jesus. Nagkaluray-luray muna yung kanyang katawan bago siya ipinako sa krus. Pero nagreklamo ba siya? Sinabi ba ni Jesus, I'm innocent? Wala akong kasalanan, wala akong ginawang mali, hindi ako karapat-dapat mag-suffer ng ganito. Siguro kung meron dapat mag-suffer sila, hindi ako. Narinig ba natin si Jesus nagsalita ng gano'n? Hindi. Nasabi para siya isang tupa na dinala dun sa katayan na walang imik. Si Jesus ang perfect example na nag-suffer pero hindi siya nagreklamo. Bakit? Sapagkat nagtiwala siya na ang lahat ng gusto ng Ama na mangyari sa kanya ay mabuti at para sa kabutihan ng iba. At alam mo yung epekto ng kanyang pagpapasakop sa Diyos? Sabi dun sa Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat siya isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Si Jesus naging obedient even through every sufferings na pinagdaanan niya. Hindi siya nag-complain. Hindi siya lumaban. Nag-submit siya. At alam mo yung naging result ng kanyang submission, He became the Savior of sinners. Kaya walang ibang Savior maliban kay Jesus. Because He is unlike Job. Dumana siya ng unimaginable pain and suffering. Hindi siya nagreklamo sapagkat naniniwala siya na ang lahat ng pinagdaanan niya ayon sa kagustuhan ng kanyang Ama para sa kanyang plano ng pagliligtas ng mga makasalanan. Kaya kung hindi ka pa Christian, it's either you believe the sufferings ni Jesus at tanggapin mo yung benefits ng kanyang death and resurrection, or ikaw mismo yung mag-suffer sa hell. Yun lang ang option. Wala nang iba. Dalawa lang. It's either manampalataya ka na yung suffering ni Jesus sapat at yung ginawa niya ay sapat para ma-save ka, or ikaw yung magsasuffer sa impyerno for eternity. The choice is yours. But the offer of God is, of course, manampalataya ka kay Jesus. At yung suffering ni Jesus ay sapat na para ikaw hindi na mag-suffer sa hell, at ikaw ay magkaroon ng everlasting life, at ikaw ay ituring ng Diyos na anak niya, at ikaw ay papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. The choice is yours. But let me remind you, whatever your choice will be, ang magiging epekto nito sa iyo for all eternity. It's either eternity in heaven, or the new heavens, or new earth, pag nanampalataya ka kay Jesus, or eternity in hell pagkatapos ng Judgment Day. I pray, kung di ka pa Christian, piliin mo na manampalataya at magtiwala dun sa suffering ni Jesus. Because in God's sovereignty, that suffering was allowed with purpose and for our comfort.
Aming Ama, nagpapasalamat kami sa meditation na ito from the life of Job. Madalas mabilis kaming magsalita, mabilis kaming mag-complain, mabagal kaming mag-isip, mabagal kaming mag-meditate. Sana matuto na kami. Huwag kaming gumaya kay Job, na nung nagsalita ka, nanahimik siya. Because he realized na siya yung may nasa kamalian. Siya yung nagkamali sa kanyang ginawa, sa kanyang sinabi. All we have to do is to shut our mouths and to trust that you are God. Sovereign God, who has purpose in everything that you allow in our lives. And by trusting that you are sovereign and that you have purpose, we can find comfort. And the ultimate comfort na pwedeng matanggap ng isang makasalanang katulad namin is not only the comfort of faith, but the comfort of eternal life in Jesus, who suffered unimaginable pain and sufferings without complaining, sapagkat naniniwala siya na ang lahat ng yan, ang paraan na dinisenyo ng Ama para maging tagapagligtas siya at Panginoon ng mga makasalanan. Magligtas nga po kayo ng mga hindi pa Christian sa kalagitnaan namin, because we don't want them to suffer in hell. Gusto namin sila makaligtas sa suffering at tumanggap ng walang hanggang joy and eternal benefits sa pamamagitan ng union with Christ by faith. Lahat ng ito, idalangin po namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.